Di ko sure kung tama ba naging desisyon ko. Pero mabilis akong naka-recover nung bumalik akong tumira with my parents. Honestly, hindi ko naman talaga siya plano noon. Parang nasa isip ko dati, once umalis ka sa bahay, dapat tuloy-tuloy na. Parang bawal nang bumalik. Parang automatic failure pag bumalik ka sa parents mo. Especially pag nasa 40s ka na. Kasi di ba sanay tayo sa idea na by this age, dapat fully independent na. May sariling place, sariling routine, at marunong na magluto ng healthy meals supposedly. So nung bumalik ako dito, ang dami kong mixed feelings. May hiya, may takot, may konting, hala, tama ba to? Pero weirdly enough, dito rin pala ako pinaka nakapagpahinga. Hindi ko alam kung dahil ba sa tahimik na buhay o dahil sa permanenteng may pagkain. As in, hindi pa ubos kinakain mo, may panibago ng nilalabas or ihahain. Parang restaurant na may emotional support. Pero seriously, parang unti-unting bumalik katawan ko sa normal. Yung simpleng, kumain ka na. May sabaw dito. Magpahinga ka muna. Mga simpleng pakinggan, pero kapag matagal kang pagod, grabe pala effect nun. May time pa nga na sobrang tagal kong inuubo dati. Tipong naging part na siya ng personality ko. Pero di ko nagyoyosi ha. Wala talaga akong bisyo, promise. Yung stress lang talaga yung chain smoker. Ayun na nga. Tapos eventually, parang unti-unti rin siyang nawala. And honestly, minsan naiisip ko, baka hindi lang katawan ko yung pagod dati. Baka buong pagkatao ko rin. Hindi naman perfect lahat pagbalik ko rito. Kasi syempre, kapag bumabalik ka sa bahay kung saan ka lumaki, bumabalik din minsan yung mga bagay na akala mo okay na. Mga lumang tampo, lumang takot, mga unfinished conversations. Parang free trial ng childhood memories. Complete package, pati unresolved issues. Pero siguro dahil sa mas matanda na kami ngayon, mas kaya ko nang magsabi pa unti-unti. Dati kasi, hindi talaga ako marunong mag-confront. Tahimik lang akong tao noon. Yung tipong mag-a-adjust na lang, mananahimik na lang, iisipin na lang lahat mag-isa. Actually, hanggang ngayon, medyo garin din pala. Pero ngayon tumanda ako. Na-realize ko na hindi naman pala kailangan laging dramatic para maging honest. Hindi kailangan ng iyakan. Minsan, sapat na yung maliit na nasaktan ako noon. Or, ito pala talaga naramdaman ko dati. And surprisingly, mas naiintindihan na namin ang isa't isa ngayon. Not perfect, but softer. At this age, akala ko dati, healing means laging moving forward. Hindi ko in-expect na minsan, healing can also look like coming home. Not because everything got fixed overnight, but because finally, handa ka nang harapin yung mga bagay na tinakbuhan mo dati. And maybe, part yun pala ng growing older yung hindi pagiging fearless, kundi yung pagiging handang umuwi at kilalanan ulit yung sarili mo.